ito yung pinaka first episode natin. Ito yung first vlog natin. Ang pag-uusapan natin sa episode na ito guys, itong pilot episode na ito is kung paano tayo magre-rent ng maliit na farm. Farm para sa manukan ha guys. Now, yan ang pag-uusapan natin. Yung pagmamanukan guys, ano yan? May malaking obligasyon dyan. Bakit? Kasi yung inaalagaan mo may buhay yan. So, sometimes yung pagmamanukan guys, and not sometimes but most of the time, lalong-lalo na pag yung mga manok mo is iilan lang, iilang piraso lang. Ang mangyari niyan, pag may nagkasakit, mai-stress ka niyan. So, yan isa sa mga tinitingnan natin guys. Pasensya na kayo guys ha, pag minsan-minsan nag-iisip ako kasi spontaneous to eh. Hindi kasi ito scripted, itong ginawa natin ngayon, itong vlog na ito guys. Nagbe-base lang ako sa experience ko. Tsaka para at least may ma-share ko rin sa inyo guys kung ano yung na-experience ko. Para sa mga magmanukan guys, yun, maraming stress yan. Tsaka lalabas yung mga pera mo. Kasi unang-una, pag magsiselect ka ng mga bloodlines mo, syempre naman bibili ka. Alangan naman manghingi ka lang para sa pag-uumpisa mo. Hindi po pwede yon. Kasi magmamanukan ka, naiplano mo na yan, tapos lalabas yung pera mo kasi bibili ka ng mga magandang mga materyales. Yan. Now, sa pagmamanukan guys, for example, tatlo yan yung sinabi ko kanina. Yung una is backyard farming lang ba? Diyan lang ba sa likuran ng bahay mo ilagay yung mga manok mo? Tapos yun na. Tapos yung pangalawa guys is gusto mong magrental. Magrent na lang ng space para doon ilagay ang mga manukan mo. At saka yung iba naman guys, yung mga mayaman, may mga pera, bibili na lang ng bibili na lang talaga ng lupa para sa manukan. Yung backyard, yung nagba-backyard farming lang guys, okay, yun ang pinaka the best. Bakit nasabi yun? Kasi unang-una, pag uwi mo ng bahay, pagtingin mo sa likuran ng bahay mo, nandyan lang yung mga alaga mo. So at least makikita mo palagi, no? So pag backyard naman, backyard farming ka lang guys, lalo-lalo na yung mga mga kaabay natin dyan, mga kakugi na hindi naman malaki yung lupa, ilang piraso lang yung aalagaan mo, hindi masyadong magastos. Yan. Tsaka yun ang pinaka pinaka maliit na expenses. Yung backyard farming. Kasi ilang piraso lang naman yun, di ba? Now, ngayon guys, anuhin lang natin. Madali naman pag-usapan yung backyard farming, di ba? Kasi nasa likuran ng bahay mo lang yun. So madali lang yun. Tapos yun namang ang malakihan talaga na farm, bibili ka ng lupa, guys, milyon-milyon ang expenses mo doon. Itong pag-uusapan natin guys, itong pangalawa, yung magre-renta lang tayo. Yung pagre-renta guys is somewhat in between ng backyard farming, nasa likuran ng bahay, at saka yung malaking farm na ektarya-ektarya. Itong rental farming lang. Ang rental farming kasi guys, nasa sayo yan kung anong kalaki ang gusto mo. So ikaw na ang mamili. Based on my experience guys, inumpisahan ko sa rental. Bakit po? Kasi yung bahay na tinirhan namin, wala namang walang backyard. Kasi simentado lahat. So walang backyard na mapaglagyan ng mga manok, ng mga alaga natin. So ang ginawa namin ng aking asawa is nagrenta kami. Nagrenta kami guys ng lupa doon sa Compostela, Cebu. Ang nirentahan namin guys is almost 1 hectare. Ang presyo nun guys is 30,000 annually. So yun. So sa pag-akala ko guys, yung almost 1 hectare, precisely mga 7,000 square meters,
Akala ko tama yon para sa akin. Pero mali pala ako, guys. Anyway, ito yung farm na sinabi ko na nirintahan namin. Yan. Pinangalanan namin ng Kugi Farm. Yan. So ang nangyari, guys, yung palang 7,000 square meters, mahigit, sobra parang laki. Bakit? Unang-una, ako ang nagha-hands-on. Pangalawa, marami palang gagastusin, guys. Pag malaki yung farm mo, ipa-fence mo para sa security ng mga alaga mo. Tapos tayuan mo ng mga bahay para sa mga alaga mo, saka para sa nagbabantay. Yan. Tapos pakakainin mo pa yung mga tao na inilagay mo doon, guys. So yun ang isang pagkakamali ko kung bakit malaki yung area na kinuha ko, guys. To make the story short, ito ngayon ang aking farm na bago. Nirintahan ko ito, guys, pero more or less lang, konti, ng 1,000 square meters. So, ito yun, guys. Ang renta ko dito, guys, is only 3,000 per month. 3,000 per month. Isa pa sa maganda dito, guys, pag maliit yung farm mo, kayang-kaya mo lang yung kung ano yung mga farm works. Kasi maliit lang naman eh. So kaya natin kahit tayo lang mag-isa or dalawa kayo. Katulad dito, guys. Ako lang naman ang nagmamawer dito kaya hindi ko matapos-tapos muna. Kasi hindi naman whole day yung pagtatrabaho natin kasi mainit. Tapos may iba pa tayong gawain. Hanggang doon pa yan sa dulo, guys. Yan, may mga tatrabahuin pa natin yan. Sa sunod natin ng mga uploads, yan ang gagawin natin. Yun, guys, so nakita nyo, madali lang. Kung gusto nyong i-mower or yung mga grass, kaya mo natin yun. Kasi hindi pa naman tayo ugod-ugod, guys. So kaya pa natin yun. Madali lang. Tsaka yung maintenance, guys, sa kuryente, yung overhead ko dito sa kuryente, 300 pesos, 200 pesos monthly. Tapos yung tubig namin dito, guys, nanghingi kami sa katabi, may balon kasi. So doon kami manghihingi para sa painom ng manok, paligo ng manok, gamit sa CR. Ano yan? Nung ma-acquire ko itong lugar na ito, guys, inassume ko to eh. Dati na kasing may nagmamanukan dito. Ito yung conditioning area niya. Tapos nung nakakita siya ng mas malaki dito na rerentahan, malapit lang, doon lang sa next kanto, lumipat siya doon. Tapos nakita ko dito maganda naman, ako ang nag-assume. So in-assume ko ito, guys. Ang pagka-assume ko dito, guys, was only 55,000 pesos. Ano yung binayaran ko na 55,000 pesos, guys? Yung buong area is nilagyan niya ng bakod na yero. Tapos may gate, ininturahan na blue. Tapos may kuryente na, kinabitan na ng kuryente, nilagyan na ng CR. Tapos may ranging area na may mga nets. Tapos may mga tanim na mga saging, may mga puno na, guys. Tapos yung area is may Carabao grass na. Tapos may ginawa silang roidahan, yung sparring area. Somewhat na sira-sira na, pero madali namang ayusin yan pag may pera tayo, guys. Tapos meron na ring flying pens. May flying pens na 5. Flying pens or breeding pens, 5 piraso yan na metal. Yung na kabilya. So maganda na. So sa tingin ko, guys, yung decision ko na magrenta dito is not bad. So yun ang pinagkaiba nung dati kong farm. Nung dati kong farm, ako pa ang nagpalagay ng
Ako pa ang nagpagawa ng fence. Ako pang nag-apply para sa electricity. Tapos, nagpaano pa ako, nagpaturo pa ako ng ano, yung deep well, yung bomba. So, ako pa yon. Saka, hindi yon Carabao grass yung ano, yung lupa, yung ano, yung mga grasses, hindi. So, ako pa ang ano, kami pa ang nag-clear sa area. Yan, makikita nyo naman guys, papakita ko. So yan, kami ang nag-clear sa area niyan. May mga kasama tayo guys. Tapos, yan, nilagyan ko ng ano, nagpatayo ako ng mga ano, bahay, kubo para sa mga baboy. Tsaka yung interlink na nilagay ko para sa security ng ating mga alaga. Yan. So yan guys. Maganda talaga pag nagre-rent. Now, pag nagre-rent ka guys, titingnan nyo muna, okay ba yung lugar na rirentahan mo. Palagay na lang natin na ano ha guys ha, lupa lang ang i-rent mo ha. Bare, tapos titingnan mo yung mga katabi. Di ba delikado baka ano sa security ng mga alaga mo? Hindi ba delikado sa mga tao na ilagay mo? Saka madali lang ba ang transportation papunta doon? Kasi guys, from time to time, bumibili ka ng mga feeds eh. Saka ano pang ibang mga kakalanganin na dapat may transportation. Saka yung pagta-travel ng mga alaga mo. Yan. Saka dapat guys, madaling matuntun ng mga client mo. Yung area na lalagyan mo. Yun ang mga iniisip mo guys ha. Pagkatapos, titingnan mo rin kung kaya ba ng budget nyo kung mag-uumpisa ka from scratch. Yung ibig kong sabihin guys, ikaw pa magtayo ng mga fence, ganyan, pa-connect sa kuryente, palagay ng tubig, ganyan. So, tinitingnan din natin yan. So, mas maganda guys, kung ang rirentahan mo, katulad ditong narintahan ko guys, na andyan na eh. So, ang gagawin natin is, ang dadalhin ko na lang is yung mga alaga ko. Yun na lang. At saka maintenance ng area. Yan. Pag may kursunadang bumili ng lupa dyan sa inyo, dito sa Cebu, tawagin nyo lang ako guys. License broker man ako guys. Sideline yun. Hindi, yun ang main job ko talaga. Yun ang main source of income ko. May mga listings tayo guys. May tag 200 pesos per square meter pa, may tag 500 pesos per square meter pa, ganyan. Saka mayroon ding ibinebenta na farm na. So, ang gagawin mo na lang, lagay mo na lang, at saka konting retouch ng mga area. So, yun guys. Sana may natutunan kayo itong episode na ito. At saka, pag nagustuhan nyo naman guys, thumbs up naman. Paki-press naman yung ano. Paki-click naman yung like button. At saka guys, balita nyo sa lahat nating mga kakugi na andito na tayo. Mga kakugi,